Panahon ni Tommy Morrison. Ang Hollywood star ng boxing, ang aktor sa Rocky V, ang perpektong pangangatawan, ang pinakakinatatakutang kaliwang hook sa heavyweight. Sa tingin ko, malapit na ang katapusan. Nagbubukas. Isang kaliwang hook. Pero noong gabing iyon sa Atlantic City, kaharap niya ang isang higanting Ingles na may taas na 1.6 metro na gustong patunayan sa mundo na ang una niyang pagkatalo ay isang pagkadapa lang. Lennox Lewis. Pwede mong bigyan ng medalya si Shelon Briggs para sa kanyang katapangan pagkatapos nito. At sa ngayon, mukhang malapit na itong makuha ni Lewis. Parang isang vampira. Nag-alok yata si Y. Ang nangyari noon. Gabi, wawasak ang karera ng isa sa kanila para magpakailanman. Tommy Morrison? Hindi lang siya boksingero. Siya ay isang ganap na bituin. Pang-cover ang itsura. Karisma ng Hollywood. Umarte siya kasama si Sylvester Stallone sa Rocky V bilang alagad na nagtaksil sa kanyang guro. Kasing delikado rin siya. Kampeyong pandaigdig ng WBO. May record na 45 panalo at 2 talo na may 39 na knockout at isang kaliwang hook na kapag knockout pa kay George Foreman. Mayroon siyang wala pang 25 segundo para gawin ito. Pero Ang kanyang karera ay nagkaroon ng mga pagsubok. Naitalo niya ang kanyang titulo kay Michael Bentt sa isang nakakagulat na knockout sa unang round. At isang magandang kanan mula kay Bentt. At si Tommy Morrison ay bumagsak. Bumagsak na siya dati sa mga laban na kanyang napanalunan. At ngayon, tinamaan si Tommy Morrison ng kaliwa. Ang New York City ay naghahanap na tapusin siya. At si Bentt ay puro malalakas sa suntok lang ang binibitawan ngayon. At si Morrison ay nasa matinding panganib. At bumagsak si Morrison at tapos na ang laban. Michael. Pagkatapos ng matinding pagkatalong yon, lalugmok siya sa buhay ng mga party at labis-labis na bisyo na muntik ng sumira sa kanyang karera. Pero bumangon siya, inilayo ang sarili sa mga negatibong impluensya, muling naka-knockout at nagwagi. Hey, papanganib na si Donovan Braddock para muling buuin ang kanyang kredibilidad. May hook si Rocky at mukhang mas masakit yun. Malakas na kaliwa ang pinakawalan. 10 segundo pa. Haba-haba. Handa na siyang ibigay ang suntok na magbabalik sa kanya sa tuktok. Napunta ako sa ilang gusot, medyo sumobra, pero hanggang doon lang yon. Alam mo, pakiramdam ko parang ipinako ako sa krus. Yung mga sandaling gumagala ako sa mga club at mga ganung bagay. Pero para sa akin, masaya yon. At masyado pa akong bata para ma-realize at masyado pang bata para maging responsable sa aking karera. Alam mo, hindi palagi nakakatulong sa akin ang karera ko. Maraming tao ang umaasa sa akin at naging napaka-makasarili ko. At hindi ko talaga sila pinapansin. Matagal akong ganun. Sa tingin ko, matagal akong nagkakaila. Alam ko naman ang mga problema ko. Nahihirapan lang talaga akong aminin sa sarili ko. At siguro, yun na ang pinakamababa akong punto. At nangyari yun pagkatapos ng laban kay Ben. May mga 2 o 3 buwan na wala akong ginawa. Hindi ako nag-ensayo kahit konti. Alam mo, ang boxing ang pinakahuling bagay sa isip ko. Sinimulan kong lunurin sa alak ang kanungkutan ko. At isang araw, nakaupo lang ako sa apartment ko at sobrang nainis at nasaktan ako. Kaya napaiyak na lang ako. Minsan, kailangan mo muna marating ang pinakailalim bago ka makabangon muli. Sa kabila naman ay si Lennox Lewis, ang Lion. Isang Ingles na may taas na 1.6 metro at may 27 panalo. Bago pa ang mga suntok niya at tinamaan siya sa buka. Isang talo lang nang mabigla siyang matalo laban sa hindi kilalang si Oliver McCall. papasok na ngayon si Lewis. Mabilis siyang nilabas ang jab na yon. Isang maikling kanang suntok. Hoy, McCall. Hindi maganda ang itsura ni Lewis. Siya. Kailangan ipakita ni Lewis na aksidente lang ang pagkatalo niyang yon at may dala siyang matibay na rekord. Mga panalo laban kina Tony Tucker, Mike Weaver, Frank Bruno at Tyrell Biggs. At lahat ng lumalabas ay mga kagalang-galang na pangalan. Isang kumpletong boksingero, technical at may jab na parang baril. 2 lalaki na may kagyat na kailangan patunayan sa isang ring. 7 Oktubre, 1995, 1995, Atlantic City. Sinabi ni Morrison bagong laban ng isang bagay na mapatutunayang propetiko na ang isang boksingero ay isang suntok lang ang layo mula sa pagtubos o pagkalimot. Tumunog ang kampana at lumabas si Lewis na may malinaw na plano, ang kanyang jab. 5 beses Sa unang round. paulit-ulit.
Hindi binigyan si Morrison ng espasyo para huminga. Iniisip na sulit pang subukan. Pero nalamanan niya sa technical na boxing si George Foreman ilang taon nang nakalipas. At may ilan sa amin na umaasa pa rin makita ang ilan sa mga taktika niyang pasok labas. Sa tingin ko, maganda ang ipinakita ni Morrison dahil sa paggamit ni Lennox Lewis ng jab na ganito, magiging napakahirap para kay Morrison na mauusan siya sa technical na boxing. Maganda ang dagdag na timbang ni Lennox, hindi siya masyadong malaki. Dagdagan ang timbang niya sa tamang mga parte. Siguro karamihan ay sa mga binti niya dahil hindi halata sa pang-itaas na bahagi ng katawan niya. Maganda ang itsura ng itaas na katawan niya. Si Lewis ay sumusubok na patamaan ng right cross pero 2 beses na siyang sumablay sa ngayon. Hindi pa makapakawala si Morrison at hindi pa siya masyadong nakakabato ng suntok dahil pinitigilan siya ni Lewis gamit ang jab. Tingnan mo ang laki at lakas ni Lennox Lewis, John Roy Jones. Isa siya sa pinaka-nakakatakot na presensya sa heavyweight division. Oo, napaka-intimidating yung kalaban, lalo na para kay Morrison, kahit tingnan mo pa lang siya. Ang napansin ko agad sa laban na ito mga pare ay mas matindi ang jab ni Lewis kaysa sa nakasanayan natin makita. Karaniwan, parang tinatapon lang niya yon. Sinusubukan niyang lagyan ng lakas ngayon. Oo, pero hindi siya pwedeng maging kampante at papagalin yon dahil ito ang pinakamagandang suntok sa boxing para i-counter ang jab. Malakas na kanang kamao mula kay Tommy Morrison habang siya ay sumusulong at naipasok ito sa ibabaw ng kaliwang balikat ni Lewis. Na siyang sinubukan gawin ni Morrison. Ang matagal ng bisyo ni Lewis na itinuturing ng karamihan na masama ay ang iwanan ng jab na nakaabot lang doon at sukatin ang kalaban niya gamit yon. At ang dahilan kung bakit iniisip nilang masamang bisyo ito ay dahil ang pinakamagandang oras para tamaan ng isang tao, gaya na sinabi ko, ay kapag nakaabot ang jab niya. Mahigit 2 minuto na sa round. 2 beses nang nakapagpatama si Tommy Morrison ng counter na kanang kamaw laban sa jab ni Lennox Lewis. Pero ang jab ni Lewis pa rin ang nangiibabaw sa laban sa ngayon. Na-block ng mga braso ni Lewis ang kaliwa ni Morrison. Pero nakalusot na naman ang kanang kamaw niya. Kung ako ang nasa sulok ni Lewis, sasabihin ko sa kanya na magbitaw ng tuwid na kanang suntok sa katawan paminsan-minsan. Mapapagalaw nun ang kamay ni Tim Morrison at magbubukas yun ang pagkakataon para sa kanang suntok sa muka. Nakakahanap si Lewis ng magandang target para sa jab sa ngayon. Laging mintis ang kanan niya, pero alam na alam ni Morrison ang kwanang suntok ni Lewis at napapaatras siya tuwing binibitawan ni Lennox. Nagkaroon na ng maliit na bumaga sa ilalim ng kanang mata ni Tommy dahil sa jab na yun. Sinubukan ni Morrison na gumante, pero wala siyang naipasok na matinding suntok. Una at ang ganong klase ng galaw. Mamaya sa laban, napansin namin kay Lewis na nakikita ko ngayon, dapat niyang pinagtatrabahuan si Lewis sa unang at ikalawang round sa sulok. Sa ikalawang round, nakapagpakawala si Lewis ng isang malinis na kaliwang hook na nagpaluhod sa kanya sa isang tuhod. Humihinga, mahaba ang hininga at maganda yon dahil sa suntok. Magandang suntok sa katawan mula kay Morrison, pero bumagsak siya. Kaya itala ito bilang knockdown para kay Lewis. Isang tuhod sa loob nito. Kung ganoon nga, isa ito sa pinakakahangahangang suntok na nakita natin. Lewis. Unang knockdown ng gabi. Sinubukan ni Morrison na manatili sa kanyang plano. Magpakawala ng mga kanang suntok kapag may espasyo. Pero sinimula ni Luis na tutukan ang kanyang kanang mata. Unti-unti, itong namamaga dahil sa sunod-sunod na tama. Pero hindi mo dapat maliitin ang isang malakas sumuntok na gaya ni Tommy Morrison. Hindi ko susubukang lapitan siya ng direkta. Uupo lang ako at makikipag-boxing sa kanya katulad ng ginagawa ni Lennox. Panatilihin siyang hindi balanse gamit ang jab at daan-daan siyang pagtrabahuan handang makakuha ng magandang pagkakataon para sa malakas na suntok. Kung naging kasing tagumpay ka ni Lewis hanggang sa puntong ito, bakit mo pa babaguhin? Bakit hindi mo nalang hintayin na dumating sa iyo ang malaking pagkakataon? Parang tinutulak mo ang pusa sa sulok kapag tinaas mo ang mga kamay mo at ilalapitan mo siya. Papipilitan siyang lumaban ng mas matindi kaysa sa ginagawa niya ngayon. Ayon ang kanang suntok ni Morrison. May pamamaga siya sa ilalim ng kaliwang mapa niya pero nagsisimula na siyang tumama ng mas madalas. Gamit ang mga kanang suntok niya habang pumapasok siya. Tumama ang suntok sa katawan at bahagyang nasalag ni Morrison ang uppercut. Biting ang kanang suntok ni Lewis. Makatuwiran na kung makikinig si Lewis kay Stewart at pipiliing pumasok, mas mabibigyan niya ng pagkakataon si Morrison. Yan din ang sinabi ko. Parang itinutulak mo ang pusa sa sulok at pinipilit siyang lumaban. Pinipilit mong lumaban si Morrison. May matatanggap kang malalakas na maikling suntok dahil malakas siyang sumuntok ng maikli. Si Tommy ay napaparusahan ng jab.
Lalong nagmumukhang tama si Morrison nang sinabi niyang wala siyang paraan para daigin sa technical na boxing si Lennox Lewis. Oo, at sinabi ko na yan kanina. Dahil kung gagamitin ni Lewis ang jab yan ng ganito, wala talagang chance si Morrison na daigin siya sa technical na boxing. Dapat niyang subukan kontrahin ang jab na yan. Inabot ni Lewis si Morrison at hinawakan siya. Nakalabas si Bill sa kanyang linya. Sa malayo ulit at tumama si Lewis ng kanang kamao. Nagustuhan ng mga tao ang galaw na ginawa ni Lennox. Pero matalino talaga yon. Halos nasa sarili na niyang abot ng suntok si Morrison at hindi abot ni Lennox ang suntok niya, kaya hinawakan niya ito. Sinusubukan niyang magpakita ng kamalayan. Hindi ito palaging ipinapakita ni Lewis sa kanyang karera. Kapag pinagsama mo ang talento at tunay na kaalaman, may makukuha ka talagang maganda. Pero, ganyan naman talaga palagi. Isa pa napapansin ko dito, parang nagsisimula ng bumaba ng kaunti ang jab ni Lennox. Kung ito, Bakit na yung taong yun? kailangan mo mag-ingat pagbalik nito. sige na. Bumaba ito habang bumabalik. Kung babagsak, kailangan mo mag-ingat dyan sa kanang kamay na yan. Yan ang sinubukan gawin ni Tommy, mag-counter sa ibabaw ng jab gamit ang kanang kamay. Sige, balik tayo. Umatras na maayos. Tara na, halika na. Mas maraming suntok ang naipapasok ni Lewis. Si Morrison naman, mukhang mas malalakas ang mga suntok kahit na may isa pang malakas na left hook si Lennox Lewis. Hindi naman siya kilala bilang gumagamit ng left hook. Sa ikatlo at ikaapat na round, naging mas maingat si Luis. Pero epektibo pa rin siya. Nakakatama pa rin ng ilang suntok si Morrison paminsan-minsan. Pero hindi na talaga maikakaila ang pinsala sa kanyang kanang mata. Sa round na ito, dito na ito nangyari. Sige, ganito. Lennox Lewis. Hindi makalusot si Tommy. At sa tingin ko, naging epektibo si Virgin sa unang minuto ng round na ito. Dalawang bagay ang nakita ko sa pagtatangkang lumaban ng mas malayo na tila nangyayari sa ikalimang round. Dumating ang pangalawang pagbagsak. Ng gabi, tapos na ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang malaking pag-ikot sa boxing ring. Salamat! Yung mga suntok na yon ay na-block ng mga braso ni Lennox Lewis at may napakalakas na uppercut. Lumuhod si Morrison sa isang tuhod. Tinawag ni Lane na knockdown yon. Tama naman. Alam ni Morrison yon. Agad siyang pumunta sa. Maraming mahabang kanang suntok si Lewis sa laban na ito. Gaya ng madalas natin makita sa kanya. Pero yung maikli ang talagang tumatama. Alam niya lahat ng kombinasyon na binabato ni Morrison at hindi nagbabago ang mga ito. Kaya ginawa niya ang paraan para tamaan sila. Isang brutal na uppercut mula kay Lewis ang muling nagpatumba kay Morrison sa lona. Kitang-kita na sa mukha ni Morrison ang pagkatalo. Alam na ng lahat ng tao sa arena yon. Sa ika-6 na round, maingat na pinagmamasdan ng referee na si Mills Lane habang sinusukat ni Lewis ang bawat suntok na may matinding katumpakan. Lalo pang pinapalala ang sugat sa mata ni Morrison. Mukhang nakatama siya ng malakas na suntok ngayon. Lewis, tumama yon ang direkta sa. Knockout, pwede siyang magpadala ng mensahe rito anumang oras. Kung masyadong mabilis ito, delikado ako. At pagkatapos, dumating ang ikatlong knockdown ng gabi. Hindi pa naging hadlang hanggang ngayon. Bumagsak na naman si Morrison at nagiging one-sided na ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay tamaan siya. Una ay pagkatapos ng jab na talaga namang nagdulot ng pinsala. Gumangon si Morrison. Pero ilang segundo lang pagkatapos noon, tumama ulit si Lewis ng isang malakas na suntok na nagpatumba sa kanya sa ika-4 na pagkakataon. Nagpakitang gilas lang siya ng kaunti. Ngayon, bumalik siya sa tamang paraan ng pagsuntok at ibinalik ito ayon sa nararapat. Ito ang round kung saan pinatigil ni Morrison si Ruddock. Matapos makaranas ng matinding bugbog. Malapit na talagang itigil ang laban dito. Ramdam mo na. Bumagsak na naman si Morrison. At iniisip ko kung nakita na ito ni Mills. Walang tuntunin ang 3 knockdowns sa laban. Iyan na ang ika-4 na knockdown sa laban. Tama na yan. Napakagaling ni Lennox Lewis doon. Sa depensa, pinanatili niya si Mills Lane. Nakita niya na sapat na. Pinatigil niya ang laban. TKO sa ika-6 na round. 4 na kabuuang knockdown. Lubos na binasak ni Lennox Lewis ang totoong buhay na Tommy Gunn. Nang gabing yon, puno ng tuwa ang kampo ni Lewis at luha naman sa kampo ni Morrison. Nagpatuloy si Lennox Lewis sa kanyang landas patungo sa kadakilaan. Naging unang hindi mapag-aalilanganan ng kampiyon ng heavyweight mula sa Britanya simula pa noong 1899 si Lennox Lewis. Tinalo niya ang mga alamat tulad din ng Mike Tyson, Ray Mercer at Evander Holyfield. Para kay Tommy Morrison, ang laban na ito ang naging katapusan ng kanyang karera sa pinakamataas na antas. Lumaban siya ng 3 beses pa lamang pagkatapos nito at noong 2013 siya ay umanaw. Matapos siya sa kama ng mahigit 1 taon. Pero, gabi na yon sa Atlantic City kahit na natalo siya sa mas matinding paraan. Pinakamalupit na paraan ipinakita ni Tommy Morrison. Isang bagay na hindi maagaw ni Numan sa kanya na siya ay isang mandirigma hanggang sa huli.